Ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa channel reading kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Knight of Wands. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung mga bagay na gusto mong gawin, tapusin. Sobrang busy mo dahil ito yung passion mo. Dahil mahal mo kung ano yung ginagawa mo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na may mga gumugulo ngayon sa iyong isipan, sa sarili mo. And nararamdaman mo nandun ka sa isang sitwasyon na hindi ka makaalis. Tinatry mo na maialis yung sarili mo dun sa gumugulo sa isipan mo at dun sa mga sitwasyon. Meron ditong offer na darating. Some of you, andun yung pagsisisi dun sa mga nangyari sa nakaraan. May mga desisyon ka or may mga pinag-iisipan kang mabuti dito. And nahihirapan kang magsimula kasi nandun ka sa isang stuck na situation. And iniisip mo kung paano mo gagawin yung paraan na maialis mo yung sarili mo at makapag-umpisa ka. Feeling mo andun ka sa isang struggle or conflict na situation. Some of you pwedeng merong kompetensya dito or competition na nangyayari. Nagkaroon ng pagtatalo, ng hindi pagkakaunawaan. Meron kang uumpisahan. Some of you, marami kang pinagdaanan sa buhay. Alam mo na kung paano mo i-handle yung situation at ano yung dapat na kaharapin at haharapin mo. Ready ka na dun. Natuto ka na You feel guarded na. And hindi ka basta-basta na ngayon magtitiwala. Natuto ka na sa mga pinagdaanan mo. Nagkaroon ng ending at pagtatapos dun sa sitwasyon na yon. Nagkaroon ng pagtatalo. Ngayon may papasok na pagsisimula dito. You're thinking to invest again or maglaan ng panahon, oras, everything na kaya mo sa isang sitwasyon, pwedeng trabaho, business, na iniisip mo kung paano mag-grow yung financial mo or yung mga pinaglaanan mo. Clarify natin ang 8 of Swords. 8 of Cups and 8 of Wands. You leave it all behind yung mga nararamdaman mong emotional na pain. And may mga darating dito na opportunity para sa'yo. Though you feel trapped dun sa isang sitwasyon, pero mas gusto mo nang iwanan yung mga bagay na burden para sa'yo at magsimula uli. Some of you may darating na mensahe dito. Clarify natin ang The Hangman. Justice and Knight of Wands. Itong tao na to gusto niyang ipakita yung kanyang affection towards you.
yung kanyang passion. Nagkakaroon na ngayon ng clarity dun sa situation, pero hindi pa handang humarap or magsimula kasi nandun pa sa isang sitwasyon na hindi mo maialis yung sarili mo dun. Or hindi niya maialis yung sarili niya dun sa isang sitwasyon na yun. Some of you pwedeng ikaw to na may mga passion ka dito na gusto mong makuha yung justice na para sa'yo. And may mga pinag-iisipan ka dito ng malalim na gusto mong gawing hakbang para dun sa passion na yun. Clarify natin ang the Fool. The Fool and the Moon. Nakikita ko dito na mayroon ka ditong sisimulan na journey na hindi mo inaasahan na darating para sa'yo. Clarify natin ang the Tower. Six of Cups and Ace of Cups. Someone is gustong bumalik sa buhay mo. Past person. Gustong magsimula uli. Meron kasi ditong new beginning sa romance and relationship. Nagkaroon ng ending or paghiwalay doon. Nagkaroon ng breakup. And meron ditong new beginning which is gustong bumalik nitong past person mo. At humingi ng tawad dun sa mga nangyari. Some of you, marami kang natutunan dun sa mga nangyari sa nakaraan. Ngayon, alam mo na kung kanino may bibigay yung pagmamahal mo, yung pagtitiwala mo. First, sa sarili mo. Kasi alam mo sa sarili mo na kailangan mo rin ng pagmamahal talaga. Naunahin muna kung ano yung para sa'yo, sa nararamdaman mo. Clarify natin ang Four of Cups. Three of Pentacles and the Emperor. Nakikita ako na you're building something here. Or may inaayos ka. Some of you, pwedeng you're controlling yourself about something here na ayaw mong pagsisihan sa huli. Pero ginagawa mo yung paraan para sa'yo na iayos lahat yung sitwasyon, either sa money or something na alam mong at the end, meron kang mapapala or makukuha na alam mong pinaghirapan mo. Some of you, someone is offering you. And itong taon na to, gagawin niya yung lahat ng paraan. Kasi may mga desisyon siya dito na pinag-iisipan niya at gusto niyang makuha kung ano yung mga bagay na ninanais niya. Clarify natin ang Five of Wands. Ten of Cups and Nine of Pentacles. Unti-unti ka naman na nagiging okay. Nag-struggle ka before pero na-overcome mo yun. Ngayon, nandun ka na sa point ng long-term na happiness na nakukuha mo, na nagpapasaya sa'yo ngayon. Dahil may mga na-achieve ka na, masaya ka dahil andun yung nagagawa mo yung gusto mo, naaabot mo yung mga pangarap mo, and you feel happy.
Verify natin ang Nine of Wands, Queen of Pentacles, and Four of Pentacles. Hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa nakaraan na sitwasyon or yung past person. Marami kang ginawa doon na makakaya mo. Nilaan mo lahat ng panahon, oras, lahat. Lahat ng meron ka. Pero natuto ka na eh. Nadapa ka man, babangon ka. Hindi ka na uli magpapaloko. Some of you, andun yung mas gusto mo ngayon na mag-ipon para sa kinabukasan mo. And gagawa ka ng paraan para mapaunlad yung financial mo. Kasi natuto ka na. Ayaw mo na uli na maranasan yung hirap. Clarify natin ang Queen of Pentacles. King of Cups and the Hermit. Itong tao na to gusto niyang maglaan ng panahon, oras, gagawin niya lahat. Marami siyang memories na hindi niya makalimutan. And treasure yun sa kanya. Binabalikan niya palagi mga happy memories. And nakikita ko dito, some of you naman pwedeng ikaw na andun yung pagmamahal na gusto mong maibigay dun sa mga taong mahal mo. At maglalaan ka ng panahon mo, oras para sa kanila. Dahil yung memories na yon, that is for a lifetime. Hindi na mabibili or maibibigay yung mga bagay na magpapasaya para sa'yo. Lalo na yung mga memories na pwede mong balik-balikan. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Cupid, we send great waves of love into your heart and mind, awakening your love for life itself. Your clear decisions to accept and enjoy romance has triggered this reawakening. Allow yourself to spontaneously celebrate love in all of its glorious aspects. Ang mensahe ng yung gabay na kung ano yung mga desisyon mo sa buhay, harapin mo lang yun. Magpakatatag ka doon sa mga pagsubok at ihanda mo yung sarili mo sa mga dumarating sa buhay mo na sitwasyon. Gawin mo lang palagi yung makakaya mo para maibigay sa'yo yung tama, yung mga pangarap mo. Huwag kang basta-basta susuko sa mga pangarap mo. Kung ano yung mga pagsubok na dumarating sa'yo, harapin mo lang yun at gawin mo lang palagi yung makakaya mo. At magdasal ka lang palagi para magabayan ka ng tama. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.